Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat, sa totoo lang. Magandang hapon po, it's 5:33 na po ng hapon dito pa rin sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ricky Rivera po. Jay Halbuna po. At syempre po, may special guest kami. Oh, nakikita niyo naman sa background namin, nandito kami sa Sari-Sari Store. Yung nagtitendo. Yung may-ari. Oy, may-ari, oo. Oh, anak ka na may-ari. Opo. Anak ka, oh. Pakilala mo ikaw. Si Sam Ternida. Ternida. Ayan, oh. Estudyante from UE. Oh, University of the East. Dito po sa Caloocan. Oh, so yung mga nanonood sa amin sa UE, ano mong greeting? Ano bang, may greeting ba kayo doon? Hello, Warriors. Oh, yan. Hello, Oh, Warrior. Hello, Oh. Warriors. Uy, maganda yan. Speaking of Warrior. Oh, third day Third day ng nung Warrior. impeachment trial. Oo, kasi nung second day yesterday, sabi niya, I will be bloodied yet unbowed. So, Yeah. Warrior yun. Warrior. Sakay sa kanya. O ngayon, third day, ina na po yung pinapasok na ulit yung bagong witness. NBI. Na Oo. cross-examine na. Kinos-examine. Kasi kung natatandaan niyo po, kahapon, na-admit na to as evidence yung video. O ano yung controversial na video na yan? Yung video po na di umano nagbanta itong ating Vice Presidente Sara Duterte na papatay niya o ipapapatay niya ito pong presidente natin si Bonget, ang asawa niya si Lisa Araneta Marcos at ang pinsan niya na si dating speaker Martin Romualdez na sinasabing utak naman ng flood control Oo. project, di ba? Di pa natin alam yun pero sabi nila utak daw. Mastermind. Yan. So, ano na po yun. Ngayon, ino-authenticate ulit kasi kailangan ho yun eh. Alam niyo, kung naka-attend na kayo ng isang trial, ganun ho kabusisi yan. Especially kapag ini-enter, ipinapasok, tama ba? Tama. Sinasubmit yung ebidensya ng prosecution. So, kaya masinsin yan dahil, siyempre, pag napasok ng ebidensya yan, magiging bahagi po yan ng mga dokumento na pag-aaralan ng mga senator judges para maging basehan kung iboboto nila na i-impeach si Sara formally or hindi. Kaya masusing ini-examine ng depensa. Masusi rin, siyempre. Siyempre, Oo. para makita o mabutasan sa kredibilidad ng witness. Siyempre, oo. Ano ba nakita mo ngayon, Brad? Base sa aking sariling obserbasyon, Oo. mukhang mukhang scripted. Scripted yung ano. Yung sa witness, mukhang May script. mukhang may script na sinusundan yung ano. Base sa obserbasyon ko Aba, siyempre meron Kasi yan. hindi siya tuloy-tuloy yung kanyang explanation, Oo. paliwanag Oo. doon sa mga tanong ng depensa. Nung tanong ng depensa. Oo, tanong ng depensa. Kasi usually naman, pag mga witnesses na ganyan, minsan talagang kino-coach yan coaching nung lawyer. Mm. Oo. Pero sa ibang jurisdiction, actually bawal yun. Isa sa argumento kanina, Mm. nung tinanong ni Alan Pedro, si Alan Oo. Peter, yung witness, Oo. tinanong niya kung sa base dun sa ginawa niyang investigasyon dun sa video, Oo. meron bang pagkakataong naabisuhan mo Mm. ang PSG Nabisuhan ang PSG. tungkol sa investigasyon? Dahil sabi ni Alan Peter, kung Oo. sino yung ahensya o yung katulad ng PSG, sila yung Mag-iimbestiga. Oo, hindi naman mag-iimbestiga, sila yung pwedeng magsabi dun sa iniimbestigahan mo kung talagang may threat Mm. dun sa vice presidente. Ah. Sa vice presidente, kasi tinanong din ni Alan Peter base dun sa video, Oo. dahil dun sa tanong nung Oo. ni Princess Maui o nung tao ni BP na kasi kung may threat din si BP, di ba sinabi may threat din si BP? O di ba si BP. inunahan na natin yan kanina? Oo, ngayon ang sabi nga tinatanong yung witness kung nakipag-ugnayan siya Mm. sa PSG rin, na kung saan yun yung dapat
nakakaalam Well, kung meron threat. ang dapat na sagot dun, hindi naman niya responsibility at that time na i-report yan eh. Kasi if you remember, nagkaroon nga nung threat dun sa video, di ba? Oo. So, at that time, hindi pa alam ng NBI kung may kaso yun o hindi. Kaya nga So, that time, insufficient pa. Insufficient pa yung unang... Oo. Oo, Kaya eh. maghintay ka mo si Alan Pedro kasi may mga lalabas pa na in supporting corroborative evidence dun sa video na yun. So, ganun ang mangyayari doon. Kaya kita mo, di ba, inintroduce na ng prosecution yung idea na backtracking. Di ba nag-backtrack yung NBI? Kasi sabi nga nila, gusto malaman ng NBI kung seryoso o hindi yung ginawang threat. Ngayon, yung nag-backtrack sila, nakita nila, meron pa ng mga instansya na itong si Vice Presidente Sara Duterte, nagpa-press con, tapos nagbuwesa siya na, Oo. di ba? Papatayin niya. So even prior to the November video, ini-establish nila kung may desire or intent. Kasi ang kailangan mapatunayan mo dyan, Brad, kapag ka dun sa grave threat or light threat, meron bang intensyon yung gumawa ng threat doon sa sinabi niya na declaration. Yung declaration niya, papatayin. Oo. May intention ba siyang patayin o hindi? Nandun ba yung motibo? Kinakailangan kasi meron pang mga kasunod yun. So, ang nakita nila, unfortunately, si Vice President gumawa na ng ganun. Nagbanta ulit, di ba? In fact, after that November, merong isang video rin, ini-interview siya na ang sabi doon, tinatanong siya just to clarify kung ano yung sinabi niya. Hindi naman siya naging inconsistent. Sinabi niya na, totoo talaga, ginawa ko yun, etc. Sinabi kong ganito. Pero inintroduce niya ngayon yung concept ng conditional. Ang problema, wala sa batas natin yung conditional threat. That's the problem. So, hindi niya na-realize yun. Mukhang na-realize nila ngayon. Anong tingin mo dyan? Ano ba naging pagkakamali talaga ng ating Vice Presidente sa tingin mo? Yung ano po, yung November video, yun po yung ano, di ba, nasa yung madilim. niya. Opo. Oo. Sabi niya doon, ano, kung may mangyari, yun nga po conditional, kung may mangyari man sa akin, patay niyo si ganto, patay niyo si ganyan. Oo. Yung parang, yung iniisip pa ng iba nun is, nagjo-joke yung president, yung vice presidente natin, ganon. Kasi, parang ang astig naman niya. Oo. Tapos, parang hindi pa siya aware nun na pwedeng makuha yung video na yon as, pwede siyang ma-present as an evidence. Kahit Oo. sabihin natin, sinabi niya na kung, kahit sabi niya na if, ganun. Pero nagsabi siya ng grave threat. Kasi nagbanta ka, hindi ka nagbanta dahil lang sa isang tao na, hindi ka nagbanta sa tao na ordinaryong tao lang. Yung Oo. binantaan mo is presidente mismo. Presidente. Mas malaking threat yon kasi presidente na mismo yung binantaan mo hindi lang kung sino yun Hindi lang ordinary. Opo, Oo. tas hindi niya yan ginawa dahil ng isang Hindi beses nga lang. nag-apologize yung problema Hindi niya yan ginawa ng isang beses lang, inulit pa niya. Which is conference po ba yun? Ikaw ba naka-encounter ka na sa buhay mo bilang bata, bilang college student, nung mga ganyan tao na parang masyadong matigas? Opo. Meron sa inyo. Opo. Yung mga, dyan sa UE. Hindi naman po, Nananakot, pero tinatakot personal ka. po. Pero kasi sabihin na natin na kunwari ako, isang normal na tao, binantaan ako, papabarangay ko na yan, papablatter ko na yan. Oo, Paano pa totoo kung yun. ikaw ay higher up? Totoo yun. Ikaw, di ba? Kung binantaan ka ng gano'n. Ako yung patulang ko talaga. Hindi ka ba kikilos dun, sir? Di ba kikilos ka dun? Oo. Oo. Siyempre, ano yan, dalawang, sa akin, kung sa akin mangyari yan, dalawa yan. Depende dun sa nag-threat sa'yo. Kung Oo. kaya ko, ako na lang. Diretso yun. Oo. Pero kung hindi ko kaya, call a friend Hindi, ako. ano yung hindi Call mo a friend. kaya? Yung Ano matangkad, ba, ganyan. hindi ko kayang patulan, nakita ko. Hindi pag Mukhang- matangkad, kayang-kaya. Mas lalong kakayanin Hindi mo naman nga sa, yan. kumbaga, pakete ba? Oo. Matangkad, malaki katawan, o kaya Oo. may Hindi ko baril. Ay, kung may mga baril, tipong iba na ganun. yan. Kaya nga. So, Yung siyempre, walang baril. siyempre, yan. call a friend ako. Halimbawa, Oo. kahit walang baril, kung ang background naman niya, mixed martial arts. Paano mo naman nalaman? Hindi, kung may halimbawa martial lang, arts yun ang ano niya, di ba? So, tatawag ako, call a friend ako ng kaibigan ko, yun? Oo, kakilala ko. tatawagin mo ako. O, siyempre naman. O yan. O, anong gagawin natin? Di, tirahin natin. Hindi, mahirap yun pag tirahin natin.
dapat tirahin muna tayong konti. Oo. O saka mo titirahin yun, Yan. tandaan mo yun. Para pumasok sa Oo. self-defense. Oo, self-defense. Siya yung maunang manakit o ano, Correct, oo. physical injury na yun, di ba? Correct, physical injury yun. Kaya okay lang yun magpaunang suntok ka o kunyari merong away doon sa Oo. barangay mo. Pasampal kang konti. Para pag ginantihan mo po, ano yung Oo. self-defense na po. Pero wag mo namang gantihan na kukuha ka Sobra. ng baril, babarilin mo. Murder na Sinampal yun. mo ako. Oo, kasi Murder na yun. correct. Kasi self-defense dapat commensurate yung pagganti mo. Halimbawa, nagsuntukan kayo, suntukan lang kayo. Oo. Di ba? Pero kapag kumuha ka na ng panaksak dyan, Iba na tinaksak yun. mo siya, iba yon. Mas mataas na yung magiging kaso mo dun. Correct, Opo. oo. Lalo na kunyari ice pick pa. Oo. Opo. Ang malala, ice pick. Kasi yun, tusok. Oo. Tsaka ano yun, depende sa inches. Oo, Kung totoo ilang yun. inches, yun yung years in service na, Mm. years na bubunuin mo. Kasi mas delikado ang ice pick. Yun talaga, tusok. Oo. Yan. Gripo ang tawag namin doon, gripo. Ginigaripuhan. Grinipuhan mong ganun, pak. Ano yun, hindi katulad nung yung panaksak. Oo. Ay, yung Oo, yung- kitchen knife, for example. Kasi yun, it will slice. Oo. Pero mabubuhay pa yung Ito kasi, pag ito, na-puncture mo yung isang organ, Butas po. tapos ka na. Oo. Oo. Hindi naman na-puncture ni Vice President yung organ ni Nino Man, no? Testing ko. Ha? Testing ko. Yung ano? Yung ginirepo ko to. Huwag na. Baka I will Witness be pa blooded kami. eh. Oo, di ba? Witness pa tayo niyan. So, yun lang, naging careless, tingin ko naging careless lang talaga ang Vice Presidente dahil nga, bugso ng damdamin. Emotion. O yan ha, Emotion. inano ko na yung defense line ha, Oo. kasi yan ang magiging defense line. Bugso ng damdamin yun. Nadala lang siya. Nadala lang siya. Ang problema niya, meron nga subsequent. That's the problem. Kasi kung yun lang ang ebidensya, baka manalo pa si baka magalit sa akin yung mga progressive, etc. Pero sasabihin ko yung totoo, kung yan lang ang video na nakuhaan po ang ating kaganang-ganang, baka hindi naging sufficient. Kasi baka tanggapin ng Senado, ng impeachment court, yung argument na ito ay bugso ng Damdamin. damdamin. Kasi gagawin nila dyan, yung context eh. Oo. Di ba? Nakita Kaso niya yung may, best, may president. best friend niya. Kaututan dila. Di ba? Si Senaika, kasama sa pagtulog. Wala kang sinasabing kasama Oo. lang sa pagtulog. Magandang babae. Oo. Di ba? Tama. From anywhere, punso siya ng kongreso, siyempre, sinong hindi mawawala ng doon? Di ba? Kunyari ikaw, kaibigan kita, Sam, nakita ko, Agrabyado ka. agrabyado ka, di ba? Siyempre, pupunta ako doon, di ba? To the rescue. O, To the tulungan rescue. kita, kakampihan kita. Ganun. Correct, ang gagawin ko, papatay ako ng baboy na mo. Mhm. Di ba? O kaya aso, hindi, wag naman aso. Hirap. Hindi, di ba? Tama. Tama. Kung isa lang ho yun, maaari yung saga ng akin bilang legal observer, maaari yung maabsuelto pa. Kasi pwede. Ang problema ngayon, yung iba pang video na pare-pareho yung tema. Ano yung pare-pareho yung tema? Yung desire ng ating Vice Presidente na patayin yung Presidente. That's the problem. So, natapos na ang So bukas, ano na ba natapos bukas? na ang Wala third hearing. wala bukas, di ba? Wala, after SONA na. After zone na ba? Yun ang pagkakaalam ko, after O next SONA week? na. July 27 yung SONA. July 27. After ng SONA yung susunod na. O yun. So, tignan natin at least tapos na yung Article 4. So, 3 articles na lang of Oo. impeachment. Di ba? Kasama doon yung 620 million intelligence funds na ginastos daw within 10 days. Pero may nagsabi 1 day lang. Oo. Anong pangalan nun? Yung kalimutan Si ko na Ramil. sino eh. Si Ramil Madriaga. Madriaga. Ang sabi Isang ko ni witness Ramil. nila. Pero alam mo ito, sabihin ko ba? Sabihin mo na. Hindi, totoo lang naman tayo. Oo, siyempre. Si Ramil po talaga, nung panahon nung nanalo ang ating Vice Presidente, talagang pinakalat niya sa buo. Totoo naman yun. Oo. Di ba? Kasi na-encounter ko several. Pinakalat nyo talaga niya na sobrang lapit niya kay BP Sara. So, alam mo namin lahat yun. Hindi lang sa media. Kasi kung saan nagpupunta yun eh.
Tapos o-opera ka ng ganito, kasi malakas nga daw siya sa BP. Hindi ko lang alam pa paano depensa gagawin ni si Sara dyan. Di ba? Ikaw, sa tingin mo, nung mangyayari. Ano bang tingin mo sa Vice Presidente natin? Sa totoo lang Oo, totoo lang to talaga. Ano? Papagat ako. Pero yun po, ano siya, No? wala siyang ginagawa. Sa totoo lang, kasi ang dami niyang nalaman kong mga works na gagawin niya. Either hindi siya matutuloy or magiging confidential siya. So, Tama. at this point, ano ba talagang ginawa niya? Ewan ko. Huwag Ako, niyong di ko rin isingit yung, malaman. ay, anak kasi siya ni ganto. Kasi iba yung ginawa ng tatay niya sa ginawa niya. Anong ginawa Oo. niya na hindi makikredit yung tatay niya? O Tama. anong ginawa ng tatay niya na hindi siya makikredit? Hindi, may ginawa ngayon. Itong ang supposedly 10 days na ginastos yung 600. Ikaw ba kaya mo yun? Pamimigay ko, kaya ko. 600? Pero gagastusin parang mahirap. Pwede kaya, sa 10 araw, magagastos mo yung 620 million. Hindi pa na itatanong yun kung posible. Oo. Di ba? Kung posibleng kaya mong pero kung pamigay, Kaya. feeling kaya no? Oo, kung pamigay. Pero kung may bibilin ka, parang hirap. Tsaka, di ba? Alam, Hindi, kung halimbawa bumili may... ka puro luxury cars. Pwede. Oo. Kasi 20 to 30 million Oo. yan ilang Rolex yun? Oo. Hindi, marami-rami rin. Mm. Kasi Rolex ngayon, kung sa peso, yung isang pinakamababa, mga 500 to 1 million Oo. ano pang gagawin mo sa 600? Diba? Hindi, ano Dami pang pa rin gagawin mo? dami pa Ako, rin. bibili akong bahay, condo. Di ba? Sa condo, Building ang bibiling ko. pwede. Oo nga, no? Building. Oo nga, pwede. Mm. Isang gastusan lang yun, Oo. kung tutusin. Pero hindi naman building ang binili niya. Hindi nga, binigay kay Mary. Kilala ko yan si Mary. Oo, si Piatos. Diyan. Hindi, alam mo, sabi ni Bato, ewan ka, correct me if I'm wrong, Bato Sabi ni Bato, meron daw talaga Mary Piatos na taga Davao. Mm. Kasi yung Piatos na surname, palasak yan sa Davao. Mm. Kaya baka nga posibleng meron. Mm. Pero ang problema, meron nun dun sa mga beneficiary nung intelligence fund, Shell no? Mm. Paano mo ngayon... Papaliwanag yun. Oo nga, paano? Mm. Kasi sabi niya kasi, hindi, confidential nga yan Siyempre, yung mga pangalan dyan, peke. Mm. Pero, ang alam ko talaga dyan, meron talagang dossier yan. Mm. Nyari, J. Albuna, a.k.a. Monkey Eater. Oh. Yung Monkey Eater, yun yung gagamitin, di ba? Ba't tawang-tawa ka, Sam? Di ba? Yun ang gagamitin. Alam na natin to na si J. Albuna to pero Monkey Eater ang lalagay natin dito. Yun. Ang kailangan ngayon ng... At least eater lang, hindi monkey. Oo. Oo. Ang problema ngayon, correct me if I'm wrong, attorney shit, naku yan, mayayari ako nito. May papalabas ko yung kahinaan ng Kasi, ang mangyayari dyan, Brad, ang allegation kasi is, peke yung Mary Piatos. Oo. Peke. Paano ipatutunayan ng prosecution na peke nga siya? Kailangan makakuha sila nung dossier ng Department of Education o ng OBP na may pangalan yun na iba. Oo. May original na pangalan. Yun ang mahirap. Tingin ko sa susunod na trial stage, medyo mahihirapan kung iyon ang magiging Pero sabi nga ni Madriaga, one day lang daw talagang, which ako, tingin ko, baka posible rin. Mm. Pero mga ilang kaya yun. Anong take mo dito, last na, Anong take mo dito sa mga nangyayari? Ito ba nakakabutit ba to sa bansa natin o nakasasama? Bilang estudyante. Para po sa akin, nakasasama siya. Kasi sabihin natin nagkakaroon tayo ng progress dito sa impeachment na to. Pero dapat way back before nakapag-progress na tayo kung hindi lang siya na-postpone na nai-install and nai-install. Tapos, yun nga po dahil ang daming nangyayari, ang daming nagiging issue nitong bansa natin. Oo. Yung mga foreign investors natin is nagdadalawang isip na rin Mag-invest. o kung mag-invest dito sa bansa. Oo. So, ang nangyayari, pag nagdadalawang isip sila, hindi sila nag-i-invest, bumababa yung ekonomiya ng bansa. Kasi wala nang ibang partners sa ibang bansa yung bansa na to .
No, hindi makapag-generate ng trabaho, di ba? Ang dami na rin mga foreign brands na umalis dito na nagtanggal ng mga brands nila, nagtanggal ng mga businesses nila. Kasi maliit pa yung problema that time. Pero kung lumaki siya at hindi agad na resolba, maapektuhan din yung business nila. So parang instead of risking na hintayin pa natin baka umayos yung bansa, wag na tanggalin na lang Para natin. hindi sila lang Oo. malugi. Kasi tayo rin yung kawawa kung Kasi madadamay gusto lang ng tayo. mga businessman, Sam at Brad, ang gusto lang nila level playing field eh. Oh, Ngayon pa nakakita sila na, uy, may corruption pala dyan, uy, may favoritismo. alis na Atras na. tayo. Siyempre, Atras na. atras yun, di ba? Kasi ang mangyayari sa kanila, walang mangyayari sa pera nila eh. Di ba? Mananakaw lang, or at worst, magbabayad sila ng mga tao na pwedeng gumano doon sa mga requirements nila. So, better, huwag mo nang gawin, doon ka lang sa ibang unit. Kaya nakikinabag dyan sa nangyayari sa atin ngayon, mga Vietnamese, mga mga taga-Thailand, di ba? Although magaganda yung mga Thailand. Kapitbahay natin bansa. Oo, di ba? Sila nakikinabang. Eh, sana nga matapos agad-agad kung ako lang. Eh, So, very last, kung ikaw si Vice Presidente, tingin mo medyo malabo kang manalo, anong gagawin mo? Ayun, mag-resign na ako. Ako nga matagal ko na, ano mo ba matagal na namin sinasabi yan Oo. dito sa current PH? Kung ako lang, kay Vice Presidente, mag-resign na. Kasi in the first place, I know for a fact na si PRRD po, yung tatay niya, nung sinabi ni PRRD na siya ay magre-retire, he meant it. Gusto niya talaga magpahinga na. Kasi matanda na rin talaga eh, di ba? Eh, ang problema, yung mga galamay nila na gustong bumalik sa kapangyarihan, ginagamit itong mga Duterte para Makabalik. makakuha sila ng leverage dito sa administration na ito at makapagpa-appoint. Kapwesto. You know talaga yan. Nakakaawa. Kung tutuusin, no, sa totoo, nakakaawa po ang mga Duterte. Kung tutuusin, sinagagamit. However, hindi ka naman magkakagano kung hindi mo gusto. Gusto mo rin magpagamit. Iyon ang Kasi problema. meron ka rin vested interest. Correct. Kasi, Diba? earn ka rin ng pera eh. Di ba? So, hindi mo namin sinasabing ganun ang nangyayari ha, kaysa Duterte. Sinasabi namin in general. Oo. Di ba? Kasi kung ganun nga, may ganansya. Yun yung problema, yung ganansya. Kaya nakakaawa ho din kasi nagsimula rin itong malinis ang reputasyon itong si Sara. Pero nakikita natin ngayon na may mga pagkakamali na ganyan nga, di ba? Sipin mo, gbabanta ka. Eh, lawyer ka pa naman. Dapat inisip mo, Alam mo na yung consequences mo kung nagbabanta. correct, kasi ang mga lawyer ay officer of the court. Mhm. Ang responsibilidad nila ay igalangin at ipatupad ang batas. So bago mo yun, dapat alam mo yung batas. Diba? Yun yung problema, Brad. So, paano? Sa susunod ulit. Opo. Balik tayo din sa Ano? tindahan ni Sam. Oo, bukas manood kayo nung The Agenda. No? Pagsisimikapan ni Matt at ni Daryl na bigyan kayo ng magandang streaming bukas. No? Ang guest natin ay si Admiral Trinidad. o yung kaibigan nun natin para makita natin kung may epekto sa seguridad natin o external ito pong nangyayaring political event na impeachment trial. At nandun din si Dr. Guido ng Octa Research. No? At syempre, hosted pa rin yan ni Attorney Fred Bison. At susubukan po namin maimbitahan si Dean Mel Santamaria. Maria. Opo, ang aking professor sa Constitutional 1 sa Ateneo School of Law. So, bibigay siya ng mga mga kuro-kuro tingin doon sa nangyari, no? Dito po sa impeachment trial ng ating kagalang-galang na at magandang Vice Presidente Sara Duterte. So, see you po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ricky Rivera.